mag-end na ang ating linggo. Pero syempre, bago tayo tuluyang magpaalam for the week, magbibiblically speaking muna tayo. At ang katanungan this morning, ang premarital sex po ba or sex out of marriage ay mako-consider na pangangalunya o pakikiapid? Ano po ang sinasabi ng Biblia dito? Ang sasagot niyan ay si Brother Eli Soriano. Ganito yon kapatid. Yung pangangalo niya, hindi lang sa may asawa yun iniaatang. Babasahin ko ang 19:9 ni Mateo, pakinggan niyo pong mabuti. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Sabi ni Kristo, halimbawa, humiwalay ka sa asawa mo, nag-asawa ka sa iba, nagkakasala ka ng pangangalo niya. Yun naman babaeng hiniwalayan mo, nag-asawa naman sa iba, nagkakasala rin siya ng pangangalo niya. Then, 4 na kayo niyan, nangangalo niya. Halimbawa, yung napangasawa ng babaeng hiniwalayan mo, kung lalaki ka, na yung napangasawa niya ay binata, yung binata na yun, nagkakasala ng pangangalo niya dahil kumabit siya dun sa asawa ng may asawa eh. Ganon din naman yung lalaki na humiwalay sa asawa niya, nag-asawa siya, dalaga, nagkakasala siya ng pangangalo niya. So, pareho sila lahat na mangangalo niya, 4 sila. Nakita mo? Kaya lumalabas, yung kasalanang fornication, may epekto rin yan sa binata at dalaga, di ba, Brother Joseph? Ayun. Nagiging 4 kayo na mangangalo niya di ba? Ngayon, yung tinatanong mo, yung premarital sex, siyempre mali yun, kapatid. Ang sexual act ng isang lalaki at babae, it is considered by science as the greatest happiness, earthly happiness and physical happiness of mankind. It is in the Bible. It is a gift of God. Sa Diyos galing yung pleasure ng sexual relationship ng lalaki at babae. But biblically speaking, it must be done before the eyes of God. It must be done in accordance with God's will. Kailangan ito'y ginagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin maiaalis, kapatid, na ang mag-asawa, nagsisiping yan Isa sa nasa ng mag-asawa ang magsiping, yung nagmamahalang mag-asawa. Ang katunayan, si Maria at saka si Jose, na itinuturing nating mga banal, nagsiping yan They have had intercourse. Nagkaanak si Maria at si Jose, maliban kay Jesus na ating Panginoon. Si Jesus ang panganay, pero meron siyang mga sumunod na mga kapatid na produkto ng pagsisiping ni Maria at ni Jose. So, by that thing, it implies na hindi naman masama yung pagsisiping Kailan? Kung mag-asawa. Hindi premarital. Bakit? Kasi nga, si Jose nga nung malaman niyang buntis si Maria, gusto niyang hiwalayan Kasi kahit sila'y magkatipa na, hindi niya ginagalaw si Maria. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Kita mo, kapatid? Nung malaman ni Jose na si Maria buntis, dahil ipinagbubuntis niya na ang Panginoon sa pamamagitan ng lalang ng Espiritu Santo, palibhasa lalaking matuwid si Jose, gusto niya hiwalayan niya na si Maria. Ibig sabihin, hindi nila kaugalian na yung magkatipan, kahit na sila'y talagang magkatipan ng mag-asawa, kung hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila kasal, hindi nila ugali yung premarital sex. Kaya si Jose, palibhasa, matuwid at banal na lalaki, malaman niya si Maria, buntis, di naman niya ginagalaw pa. Gusto niya hiwalayan na si Maria. Pero anong nangyari? 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito,
ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sabi ng anghel, huwag mong pangambahan ang pagtanggap mo kay Maria sapagkat hindi naman siya nagtaksil sa'yo. Kung buntis man siya, yung kanyang daladala ay sa Espiritu Santo yon. Iyon. Ibig sabihin, itinuwid ng anghel yung maling hinala ni Jose na siya ay nakipagtalik sa ibang lalaki samantalang magkatipan na sila. Ibig sabihin, ang magkatipan noon hindi nagtatalik. Ang sex, it has pleasure in it. It has beneficial things. Merong napapakinabang sexually, physically ang tao sa sex, Brother Josel. Kagaya po, no? Halimbawa, pag naghahalikan yung lalaki at babae nagse-sex, nagpo-produce sila ng oxytocin yung kanilang mga bibig, nagpo-produce ng oxytocin, which is beneficial for the body, ano? Nakakapagpalakas ng ng katawan, yung tinatawag dito, yung Immune system. immune system, tapos nakakagamot pa yan ng mga iba't ibang mga nakaka-relieve yan ng conditions like arthritis, headaches, etc. At bukod doon, yung sex na wala kang fear of infidelity, yung sex na hindi ka nagtataksil, mahal mo yung asawa mo, nakakapag-enhance yan ng tawag dito, ng respect sa sarili nyong dalawa, at spiritually, may kaugnayan pa rin yan kapatid na Josel. Yung sex na wala kang nararamdamang feeling of guilt dahil mag-asawa kayo talaga, legal yung, sa paningin ng Diyos, legal yung ginagawa nyo. You are instruments of procreation. Walang walang masamang maidudulot yun sa mag-asawa Alam mo, yung sex na meron kang feeling of guilt, meron kang nilalabag na batas, nag-iiwan yan sa isip mo, sa puso mo ng mga kapaitan, mga iba-ibang mga isipin which will affect your health. Pero sex must be done or must go with responsibilities. Yung responsible parenthood, kung tawagin nila sa family planning, Hindi ang sex a pleasure lang. It goes with it so much responsibilities at saka mga wisdom na dapat mong matutunan. Kaya yung premarital sex sa Biblia, it will destroy society and it will erode morality. At higit sa lahat, kapatid na Josel, nakakagawa yan ng mga taong walang takot sa Diyos, yung irresponsible sex. Alam mo kung bakit? Paano po? Bakit? Unang-una, pagka natikman mo na yung babae, halimbawa, nagkataon, hindi mo naman masyadong nagustuhan, sira na yung isang buhay ng babae. Opo, tama po. At pagkatapos, tumikim ka uli ng isa pa, nakakasama na sa'yo yun, Brother Josel. Bakit po, Brother Eli? Nagkakaroon ka na ng comparison Parang mas masarap pa yung natikmang kong una kaysa dito. So, you will aspire for more, which will make you a womanizer. Kaya sa Biblia, ang partner na ipinahintulot ng Diyos, isa lang. Asawa ng isang babae lamang. Kasi you will not have a chance to compare, Brother Joseph. So you will not aspire for something which is evil against God. Something which is against God's will. Kaya pagka talagang yun lang ang napangasawa mo, yun lang ang natikman mo, ginawa niyo yung sex doon sa within the bounds of marriage, hindi ka wala kang feeling of guilt, meron kayong affection, meron kayong nananatiling pagmamahal sa isa't isa, that will be a very healthy relationship physically and spiritually. Yun, hindi nare-realize ng iba. Kasi hindi pa kasal, sanay na nagpalipat-lipat na ng lalaki at babae, kamala-mala mo nung mag-asawa na may sakit na. Yung STD na. Mali na agad.